Hello guys, hello, this is for Cancer. Cancer, alamin natin, this one is for 5 months, 5 months reading ito. So, July hanggang December siya. During the Saturn retrograde. So, tingnan natin, Cancer. Alright, may lumabas agad na dalawa, Cancer. Tingnan natin. Cornucopia, all tied up. Oh, this is career. Okay, so tingnan natin. Yung unang baraha mo is all about career. So, career and ambition. So, sa nakikita ko sa'yo dito, marami kang mga dramatic na movement regarding sa career mo for the past few years. Sabihin na natin, 5 years ago, 11 years ago. Masyado kang dramatic, masyado kang emotional regarding sa career mo. Okay? Or sa career or any ambition. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na during this Saturn retrograde, kailangan natin na, kasi all tied up. So, ibig sabihin, nakagapos ka lang sa isang trabaho, 'di ba? Like, marami kang alam, pero isa lang yung talagang trabaho na talagang pinaprioritize mo. Siguro marami kang mga diploma, ganyan, or marami kang natapos sa TESDA or sa kung saan pa man. So, masyado kang naka-attach sa isang trabaho lang. Or sabihin na natin na masyado kang naka-attach sa kung ano yung pinaniniwalaan mo sa expectations mo. Okay? Ang ibig sabihin nito, yung cornucopia, this is your dreams, this is your expectation, na iniisip mo na ganito yon, over expectation. Like for example, kung isa kang parent, masyado kang nananaginip ng gising na iniisip mo once na nakapagtapos yung anak mo, automatic na magiging mayaman na kayo, cornucopia. Mali yun, okay? So, sa career natin and ambition, sinasabi ng barahan na kung gusto mo daw na mas marami ka pang pera na may uuwi sa iyong pamilya, gusto mong ma-promote sa trabaho, gusto mong maging in demand sa lahat ng ina-applyan mo, kailangan mong palawakin yung skills mo. Okay? Kailangan long term yung iniisip mo. Kailangan tawag dito, chill ka lang. Huwag masyadong over expectation. 'Di ba? Like ganito 'yon. May mga iba kasi hindi naman Cancer, pero may mga ibang zodiac signs na once na nagkaroon sila ng trabaho, mga 2 days pa lang sa kanilang bagong trabaho, marami na silang plano na, eto ganyan, bibilin ko, eto ganyan, ganito. Doon nasisira yung yung diskarte. Okay? So, yun, eto siya. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, kailangan mong mag-isip, kailangan mong mag-reflect, kailangan mong maging mature, huwag tayong masyadong emosyonal. Huwag nating kahit sa trabaho, sobra kang emotional 'di ba? Anong tawag dito? Rino-romanticize mo ang lahat sa buhay mo. Okay? Lahat rino-romanticize mo. Alright, so all tied up kasi to So, may iba din sa inyo dito, Cancer. Hindi naman lahat. May iba naman sa inyo dito na ganito yon. Sorry wag kang magalit. Because of jealousy, envy and jealousy. Halimbawa yung kapitbahay mo, may bagong cellphone yung anak niya. Yung anak mo, daycare pa lang, gusto mo lang bilhan ng cellphone kasi yung kapitbahay mo meron. Parang example lang to So, kahit hindi mo afford, kasi nakita mo sa social media na yung kapitbahay mo merong party sa kanyang birthday. So, gagawin mo din. Parang ganun. So, kailangan hindi ka patatalo. Because of jealousy. So, kailangan mong i-reassess din yan Kailangan nating i-review yung mga spending habits mo. Kung may savings ka, long-term commitments,
And yun na nga, iwasan natin yung sobra-sobrang inggit. Okay, baka magalit ka sa akin. Sabihin mo, hindi ka inggitero. Aminin mo yan. Pag nakikita mo na yung mga tao sa paligid mo, nauungusan ka, nagagalit ka, naiinis ka. But some of you, ginagawang motivation yun para mag-asenso, umasenso, which is good. 'Di ba? Okay? May iba din sa inyo dito, all tied up ka, so parang hindi ka makagalaw eh. Wala kang parang walang priority ba? So, sinasabi ng barahan, kailangan mo daw na ayusin. I-organize mo yung mga priorities mo and routines, everyday routines sa buhay mo. Okay? Emotion ba to? Emotion mo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, kung may mga emotional problems kayo, family problems, emotions kanyan, kailangan yung ayusin siya as soon as possible. Kasi ito, chariot siya. Tapos, 10 of cups. May iba sa inyo dito, Cancer, na you are pertaining or you are showing to the world na mabuting tao ka. Diba? Parang, like for example, pinapakita mo sa mga tao na I have a perfect family. Sabihin natin, okay, ikaw ay isang Cancer, may asawa ka, may mga anak. Nung nagkaasawa ka, kinalimutan mo yung yung parents mo, yung mga kapatid mo, or may favoritism ka lang. Kung sino lang yung mga kapatid mo na nakikinabang ka or makikinabang ka in the near future, sila lang yung sila lang yung priority mo. Ikaw ba yon? Kasi may ganitong scenario dito sa 3 cards eh. Sinasabi ng baraha dito na isang Cancer na nakapag-asawa, tapos nung nakapag-asawa siya, parang nakalimutan niya na kung saan siya nanggaling. Okay? Yung iba, binitray yung parents, yung siblings, yung iba, namimili ng mga kamag-anak na kukontakin, ituturing na ganito, ganyan. So, dito sa baraha mo na to, there's a chariot. So, plus emotion siya, 10 of cups. Huwag tayong masyadong maging perfectionist, huwag tayong maging, parang ang tawag dito, you're showing to the social media na perfect family ka, maganda kang model as a family, pero behind the scene, hindi mo nga maalala yung mga kapatid mo or mga gulang mo, 'di ba? So comment down below kung ikaw 'yan. Pero kung hindi ikaw 'yan, wag natin basahin 'to, 'di ba? Kasi eto, nagsasabi sa iyo na hindi healthy yung yung family life mo. Hindi healthy, hindi balance. You're parang you're waiting for someone eh. Parang ang tigas mo. Parang matigas ka. 'Di ba? Parang sinasabi ng baraha, napakataas ang ego mo. Egoistic ka. Ikaw yung klase ng taong hindi marunong mag-sorry. Ikaw yung klase ng tao na kahit na wala namang kasalanan sa'yo. Like ganito yon, pwedeng ikaw yung may kasalanan sa pamilya mo, pero ikaw pa to na parang victim mentality, oh. 'Di ba? Hindi ka makakahanap ng perfect family, hindi ka makakahanap ng happy family kung mismong ikaw, 'di ba? Hindi ka masyadong nakaka-appreciate ng iyong pinanggalingan. Okay? Sabi dito, alam mo dito, ito yung pinaka short message, Cancer. Huwag kang magagalit sa akin, binabasa ko lang. Walang taong makakarating sa kanyang paruroonan kung hindi tayo marunong bumalik sa ating pinanggalingan. Tingnan mo siya, oh. You're parang wishing, planning for the future of your immediate family now, na meron kang nasagasaan back of your happy family, 'di ba? So, sabi ng baraha sa'yo, give up mo yung pamilya mo para sa bagong pamilya mo, parang ganon. Which is okay naman na maging responsible ka as a husband or wife. Pero, hindi ibig sabihin na itatatwa mo na, i-abandona mo na yung mga pamilya mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, 'di ba? So, mali yun. So, yun yung ibabalik sa'yo ng Saturn retrograde. Ibabalik yan sa'yo. Itaga mo yan sa bato. Yung mga
yung mga nangyari sa past, may mga unfinished na emotional problems ka from the past na ibabalik yan sa'yo ng Saturn retrograde. Okay? May mga ginawa ka eh. May mga ginawa ka sa ibang tao na like yung mga kaaway mo dati, pwedeng bumalik sila. Kung may ginawa ka dati, like for example sa batas, Cancer, halimbawa lang may ginawa ka sa batas, tapos tinakbuhan mo siya, kahit 30 years, 20 years na lumipas, ibabalik yan sa'yo ng Saturn retrograde. Alam niyo ba yung Saturn retrograde, ano siya, hindi siya nakakalimot. Yung ibang tao nakakalimot, pero siya hindi siya makakalimot, kasi isasampal yan sa atin. Okay, so eto siya, eto yun. I'm sure alam niyo ba yung reading na to sa Saturn retrograde, ayoko tong gawin. Pero may isa akong viewer na nag-request, pero ayoko talaga siyang gawin kasi may mga tao na magagalit, ano ba yung ganyan ganito. Pero bahala na kayo, magalit man kayo. Basta sasabihin ko sa inyo yung kung ano yung kailangan yung malaman. Okay. Queen of Swords, and then this one is Nine of Pentacles, the Sun. Okay, so sinasabi ng bara sa'yo dito, Cancer, makinig ka ha. May bago kang direksyon na gustong tahakin. Love life man yan, or whatsoever. Yun nga, marami kang ini-expect. Ang sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mo munang balansehin kung anong nangyayari sa buhay mo sa ngayon bago ka tumakbo, tumalon sa bago. Okay? So, dito sa barahang ito, bawas-bawasan natin yung expectation. Bawas-bawasan mo yung hindi naman lahat mayabang, pero eto, kasi you have parang skills, you have blessings, you have innate talent, diba? Yung sinilang ka na magaling ka sa craft na yan, but hindi yan rason para ipagyabang mo. Okay? So, dito sa barahang ito, kung gusto mo ng masayang pamilya, stable na finances, bawasan mo daw yung inggit, yung selos, simplify your life, at the same time, maging kontento ka kung ano lang yung kaya mong i-afford. And bawasan natin yung sobrang utang. Okay, utang. Yung rason mo na na makakabayad ka rin, alisin mo yan kasi mali yan. Hindi ka talaga makakaalis sa kung ano pa man na restrictions kasi ang rason mo mali. Okay. Love life to. Sa love life naman, kung ang asawa mo, karelasyon mo ay pareho kayong Cancer, minamanipulate ka ba niya? May mga decision ka na hindi mo naman decision. Decision yun ng ka-love life mo. Diba? Lalo sa pera. Ang nakikita ko sa iyo dito, lalaking Cancer ka ba or babaeng Cancer? Kasi kung babae or lalaki kayong Cancer, or ano man ang zodiac sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito, nagtatrabaho ka pero wala ka namang hawak na pera. Nasa karelasyon mo. Diba? Nakakaloka ka. 1-7. Okay. Sa nakikita ko sa iyo, kung ano man daw na exciting na nangyayari sa buhay mo, iwasan mo yung sobra-sobrang press release. May mga tao na ganun eh. Lahat ng natatanggap nila, yung parang daig pa yung artista, which is common yan ngayon kasi lahat na lang vloggers, diba? Pero sa'yo, sinasabi ng baraha, pag hindi ka pa sigurado, wag mong ipapamalita. Pag hindi ka pa sure, wag mong tsaka bawas-bawasan mo yung expectation mo. Diba? And maghintay. Kung kinakailangan maghintay. Sa nakikita ko sa'yo dito, for the next 5 months or this 5 months, medyo makakaramdam ka ng pagod. Yung talagang pagod sa katawan mo mapapagod, yung isip, yung puso mo,
babalik yung mga panahon or babalik yung emotions mo dati na yung pakiramdam mo kahit anong gawin mo walang nangyayari, parang ganun. So sa nakikita ko sa'yo dito, eto yung mga ibabalik sa'yo ng Saturn retrograde, mga ginawa mo sa past or yung mga dapat mong baguhin or yung kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Thank you. Bye!